Eto, mga sangkay, pag-usapan po natin ang isa sa mga nakakakilabot na pangako ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Tatay Digong. At ngayon, mga sangkay, talagang namang magugulat kayo kung ano po ang nangyari. So hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Sa mga bago pa lamang po sa ating channel, 1.49 million subscribers na po tayo. Ayan. So kung gusto mong mapabilang sa paparating na 1.5 million subscribers, ang gawin nyo lamang po ngayon din, okay? I-click nyo po yung subscribe button na makikita po sa baba ng video na to. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page, alright? Shoutout ka pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Comment down below, hashtag solid sangkay, kasama po ang inyong mga lugar. Okay guys, ito ang pangako noon ni PRRD, ni Tatay Digong, mga sangkay, na ikagugulat nyo. Kasi, alam nyo, ang lagi po natin hinahanap yung 20 pesos na bigas. At ngayon, mangyayari na, mga sangkay. Pero, dati may pangako po si PRRD. Ito po ay 7 pesos per kilo. Nangyayari ba? Wala, mga sangkay. Kasi, nung panahon na yun, umabot pa po tayo ng 80 pesos during the time of PRRD. Kilo ng bigas. Wala pa pong pandemic yun. Mga nasa 2018 pa yun. Lalo po yan lumala ng lumala, mga sangkay, nung 2020, 2021, 2022. Pagdating kay BBM, kahit papano sinubukan niyang pababain ang presyo ng bigas. At ngayon, talagang nakikita na po natin, sobrang baba na. Ngayon, tingnan po natin itong pangako noon ni PRRD. System in importing, we need to switch from the current quota system in importing rice to a tariff system where rice can be imported more freely. This will give us additional resources for our farmers, reduce the price of rice by up to 7 pesos. Ito muna tayo dyan. Yan po, mga sangkayo, up to 7 pesos. Ulitin natin, baka nagkamali lang tayo. For our farmers, reduce the price of rice by up to 7 pesos. Up to 7 pesos. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, lahat po ng nanonood, mga sangkay, nangyari po ba yung 7 pesos per kilo na presyo ng bigas? Hindi. Kahit 15, kahit 20 pesos, hindi po nangyari yun. Kahit 25 pesos, hindi po nangyari yun. 30 pesos, hindi po nangyari yun. Paano nangyari? Tumaas pa po ng tumaas. Umabot pa po sa 70 pesos, 80 pesos na presyo ng bigas. Ganyan po ang nangyari noon, mga sangkay. Yan po yung nakakakilabot na isiniwalat na pangako noon ni PRRD. Pero mga sangkay, ako bilang isang tagasunod ng pamahalaan noon, hindi po natin question yan kung hindi man natupad. Pero ngayon yung mga DDS, mga sangkay, kine-question nila si PBBM sa 20 pesos. Eh, ang problema, natupad. Diba, mga sangkay? Pero, sa sobrang kaipokritohan po nila, hindi po nila tinitingnan na ang presidente din po natin noon, na si PRRD, ay may pangako, mas malala. 7 pesos per kilo. Lumala pa po ng lumala ang presyo niyan. 70 pesos, 80 pesos, umabot pa nga po ng 90 pesos yung mga after po pandemic. Oh, tingnan po natin. Per kilo and lower inflation significantly. I ask Congress to prioritize this crucial reform which I have certified as urgent today. Alam mo, ako humingi talaga ng tulong. Business is really for profit. I understand that. But Philippines has always been a playground for, scoundrels and those who do it without really considering the plight of... Okay, so yan yung promise, mga sangkay. 7 pesos per kilo, pero walang nangyari.
Pero kay PBBM, eto na. 20 pesos sa bigas, wala pa pong 3 taon, matutupad na. O, panoorin natin, marami pong excited mga sangkay na mangyayari na nga po yung 20 pesos na bigas na mauuna po sa Visayas. Sa mga nagtatanong, di ba? Bakit daw sa Visayas ang mauuna? Sabi nila, alam nyo bakit daw po sa Visayas mauuna? Dahil nga po, doon daw marami maka Duterte. Guys, mali po ata. Kung pampolitika po mga sangkay, itong 20 pesos na bigas ni BBM, hindi po sa Visayas ang uunahin. Sanang unahin sa Mindanao. Doon marami mga maka Duterte. Diba? Sa Visayas, hindi po. Marami dyan, mga maka Marcos din. So ngayon mga sangkay, eto, matutupad na. Nangako, actually, di nga po ito pangako. Ito po ay isang pangarap lang pero tinupad po ni PBBM. Samantala, hindi naman nakapigilan ng ilan nating mga kababayan. Pero ito take note guys, take note. Wala pa po yung 20 pesos na bigas, mura na po yung presyo ng bigas sa palengke. May 30 pesos na po na bigas ngayon, 30, 32, 33, 34, something like that mga sangkay na presyo na hindi po yan nangyari noon na may presidente na makakapagpababa ng presyo ng bigas. Si BBM lamang po ang nakagawa niyan. Ewan ko anong kanyang ginawa mga sangkay. Paano niya nahatak yung presyo ng bigas? O, tingnan po natin, marami nang excited ha. Ulitin ko, maliban sa 20 pesos na bigas, mura na rin po ang presyo ng bigas nationwide. Nasa 30 plus, 40 plus na lamang po ngayon, samantalang dati 60 plus po yan. 'Di ba? Matalino kasi yung presidente natin. O, tingnan natin yung 20 pesos na bigas. Na ma-excite sa nalalapit na pagbebenta ng 20 pesos per kilo na bigas. Git nila patunay ito ng malasakit ng pamahalaan. Pagtitiyak naman ng Department of Agriculture, dekalidad na bigas ang dapat asahan. Ayun, dekalidad. Kasi may mga nagpapakalat, di ba na may mga bukbuk daw, pangit daw yung bigas. O, tignan po ninyo, mapapahiya na naman po sila. Mga Pilipino sa mas abot kayang halaga. Si Jessie Atienda o Atienza sa sentro ng balita. Excited na ang ating mga kababayan sa nalalapit na bentahan ng 20 pesos per kilo na bigas sa Visayas kung saan gagawin ang pilot implementation nito sa susunod na linggo. Abay ngayon pa lang ay nagpapasalamat na kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. lalo pat target itong ipatupad hanggang matapos ang kasalukuyang administrasyon. Yun ang good news. Target po yung ipatupad hanggang sa matapos ang administrasyon. Ibig sabihin, pagkatapos si PBBM, balik na naman tayo sa mahal na presyo ng bigas. Pwede po ba manawagan tayo, BBM for 2028 ulit? Da? Extend PBBM. Kasi guys, pag iba na naman po yung Pangulo, eto na naman po, babalik na naman po tayo sa kahirapan po ng buhay mga sangkay. Tataas na naman po yung presyo ng bigas. Tulad na lamang ng ride-hailing app rider na si Christopher na taga Cordova, Cebu. Salamat landaan sa atong presidente nga mao na nga mawatuman siguro ang 20 kilo. Anak ko na kay nagtaba na mo niya. Salamat kayo ug salamat sa atong gobyerno nga nituman na gid ba. You see? Taga Cebu yan, Visayas. Doon kasi maraming mga pro-BBM din. Kaya nga kung politika lang to, dapat doon sa Mindanao, hindi sa Visayas. Pero ito na, nagpapasalamat po yung marami dahil nga po natutupad na yung pangarap ni PBBM na 20 pesos na bigas. At saka, sa mga nagsasabing NFA naman yan, ito lang masasabi ko sa inyo. Ang NFA po ay may dekalidad na bigas. Hindi po katulad dati. Kasi naalala nyo, panahon po ni Noynoy. At iba pang mga namuno, yung NFA mga sangkay, may mga bukbuk yung bigas. Di ba nga po, mga stock, mga sangkay. Pero ngayon hindi po. Tuloy-tuloy po ito kasi bibili po mismo ng mga bagong bigas mula mismo sa mga magsasaka natin. O, di ba? Nakakatuwa, natutulungan pa po yung mga magsasaka natin. Ito ni Christopher, malaking tulong ito ng pamahalaan lalo na't kasama sa pangunahing pangangailangan ng kanyang pamilya ay ang bigas. Lah, dako ang save na sir eh. Dako kay lang nga tabang sa matag pamilya siguro ba? O, paano yan? Minamaliit po yan ni VP Sara, di ba? Pambahaboy nga daw eh. Pambahaboy. Alam nyo, iniinsulto niya mga sangkay yung mga kababayan po natin na kapuspalad. Malaking tulong ito sa maraming mga kababayan po natin, sa totoo lang. Kay, ano, 20 na kong bugas na god.
Para naman kay Aling Daisy, ang magandang balita na ito ay patunay na tumutupad si Pangulong Marcos Jr. sa kanyang pangako. Ayan na. Obvious na isa sa rason nga kanaganing nakadaog na itong presidente kay tungkol na ng 20 kilong bugas. Buta ka niya ba? Oo, syempre dako kay nagikatabang mo yun. Dito naman sa Metro Manila, sabik na rin ang ilan sa ating mga kababayan dahil mababawasan na ang kanilang problema sa pagbabudget ng kanilang kita. Kagaya ni Nanay Ludilin na todo kayod para sa kanyang 3 anak. Tinitiis niya ang maglinis ng kuko ng kanyang customers para makabili ng bigas. Sobrang mahal na po kasi ang sinasayang ko po is tig 60 pesos po kasi yung binibili ko na bigas. Kakabili po ako ng mga school supplies ng mga anak ko. Tulad niyan, malapit na yung pasukan. Para kay Ludilin, ang programa ng Pangulo ay pagpapakita ng malasakit sa mga Pilipino. Sobrang saya siguro kasi hindi na kailangan ng maraming trabaho, hindi na kailangan maraming pagkudkod ng paa para makabili ng bigas. Ganun. Kaya siguro sobrang saya ko po pagka natupad po niya yun na 20 pesos lang ang kilo ng bigas. Ayan, mga sangkay, no? Nakakatuwa, mga kababayan po natin ay excited na ngayon. Pagtitiyak naman ng Department of Agriculture, hindi masasayang ang pagkasabik na iyan ng ating mga kababayan dahil dekalidad na bigas ang ibibenta sa ilalim ng proyekto na iyan. Sa katunayan, mismong si Agriculture Secretary Francisco Chulao Ayan na, huwag pang papaniwala sa mga fake news na pangit daw po yung bigas. Jr. abay kinakain din ang naturang bigas. Kinakain ho namin yan araw-araw dito sa DA, no? To ensure ako mismo araw-araw ay You see? Hindi po kasi yung katulad sa iniisip natin kasi dati nasanay din po tayo, di ba? Kasi ako dati na-experience ko rin. Galing sa NFA. Panahon po ata ni Noynoy Aquino yun. Ang bihirang bigas. May kailangan mo hugasan ng maigi para lang makain mga sangkay. Nakastock. Pero ito ngayon mga sangkay, mga dekalidad na bigas ito. Hindi po ito yung mga stock, mga sangkay. Well, ulitin ko, bago pa po yung 20 pesos na bigas, nagbabagsakan na rin po talaga yung presyo ng bigas sa market nationwide. May 30 plus na po na bigas. Sabi ko nga, kahit hindi umabot ng 20 pesos na bigas, okay na kami dito. 30 pesos, 40 pesos na bigas, okay na yan. Pero wala gusto ni BBM, mangyari talaga yung 20 pesos na bigas, then go ahead, Mr. President. Patunayan mo na talagang Marcos ka at matalino ka. Ito mga sangkay, meron po tayong YouTube channel. Comment down below ano po pala yung inyong mga opinion. Meron tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Nag-upload po tayo ng mga video dito na kapupulutan po ng kaalaman at aral. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.